Magandang hapon mga ka-anxiety. Nandito ako ngayon sa boardwalk. Dito ito sa Del Carmen, Siargao. Ngayon, meron lang uli akong ibabahagi sa inyo tungkol sa yung mga ginagawa nyo. Yung itong mag-exercise kayo, ito nabanggit ko na ito dati. Uulitin ko lang ulit para mas lalo nyong maintindihan mabuti. Yung pag-i-exercise, yung kumakain kayo ng masustansyang pagkain, minom kayo ng vitamins, o nagdadasal kayo, ganyan, o umiinom kayo ng gamot o antidepressant, yan kasi okay yan, no? Maganda yan kasi ano yan yan nga yung magiging productive talaga kayo dyan kasi yan naman talaga yung isa sa paraan para makarecover, dapat maging productive ka. Pero pagdating kasi sa atake ng anxiety disorder, hindi mo kasi pwedeng gamitin yan, yung mga nabanggit ko. Kasi kapag ginawa nyo yun, mas lalo nyo lang pinalala yung sitwasyon nyo. Para makarecover kasi sa anxiety disorder, kailangan nyo kasing damahin yun. Kailangan nyo maramdaman yung takot o yung mga discomfort, yung mga pangit na pakiramdam. Kasi ang goal kasi is para matuto kayo. Ngayon kapag inaatake kasi kayo, tapos mag-i-exercise kayo, kakain kayo ng masustansya, mga ganyan ba, inom kayo ng gamot, minom kayo ng vitamins, nagdasal kayo, hindi naman yun kayang pigilan yung nararamdaman natin. Kasi yung nararamdaman natin, mekanismo yun ng katawan natin, na ibig sabihin nun, yung katawan natin, inaayos niya yung katawan natin. Kumbaga yung sarili niya, inaayos niya yung sarili niya. Ngayon, yung mga nabanggit ko kasi na ginagawa nyo, pwede nyong gawin yun sa araw-araw, pero wag nyong gagamitin yun na panglaban kapag kayo ay inaatake na. Kasi mas lalo lang kayong maproprostrate, at yun yung magiging dahilan ng paglala ng anxiety disorder nyo. Kasi nga, gaya ng sabi ko, kapag nakakaranas tayo ng discomfort, pangit na pakiramdam, inaayos ng katawan natin yung katawan natin. Ngayon, tayo kasi, dahil ayaw natin yun maranasan o hindi natin yun naiintindihan, ginugulo natin, kumbaga minamanipula natin or gumagawa tayo ng paraan para hindi yun maranasan. Hindi kasi natin alam na yung pala is yung tinatawag na nagre-repair yung katawan natin. Kumbaga inaayos ng katawan natin yung katawan natin. Ngayon, kapag pinakialaman kasi natin yun, di ba? Gagamitin natin yung mga nabanggit. Ang mangyayari talaga sa atin, di ba napansin nyo? Mas lalo talaga tayong nawawalan na ng gana. Kasi nga, hindi naman gumana yun, yung mga ginawa natin. Kasi isipin nyo mabuti, no? Kapag gumagana yun, halimbawa nagpanic attack ka o nakakaranas ka ng discomfort, anxiety attack, di ba kung gumagana yung mag-exercise, kumain ng masustansya, or uminom ng vitamins, di ba, uminom ng antidepressant, magdasal, di ba sana hindi nyo na yan maranasan ng paulit-ulit, di ba? Ito, wag sana kayong magalit kasi yung sa akin lang, gusto kong kailangan bukas yung isipan nyo tungkol sa ganyang sitwasyon para mas lalo nyo pang maintindihang mabuti kung bakit nyo naranasan yung ganyan. Kasi para makarecover talaga dito, kailangan nyo kasing maintindihan, kailangan nyo ma-educate yung sarili nyo kung bakit nyo nararanasan yan. Kasi kapag hindi nyo kasi alam yan, hindi nyo maintindihan yan, umiikot lang talaga kayo sa isang cycle na yung akala nyo na yung ginagawa nyong solusyon doon sa problema nyo, sa anxiety disorder nyo, masusolusyonan, hindi nyo alam na lalo nyo lang pinalala yung sitwasyon nyo. Kasi tignan nyo kasi kung talagang gumagana yung mga nabanggit ko, edi sana wala nang makakaranas ng anxiety disorder, di ba? Wala nang magdudusa. Kaso di ba,
wala naman, di ba? Hindi naman talaga nakakagaling yun eh. Bagkus, pwedeng sabihin nating support yun. Pero yung totoo kasing recovery, nasa sarili kasi natin. Yun yung, yung halimbawa, pag nakaranas tayo ng discomfort, kailangan natin pakawalan yun. Yun na yung mga naipon natin na mga stress energy. Kailangan natin yung damahin, kailangan natin yung maramdaman.